puntahan natin itong anti-dynasty measure na talagang parang walang nangyayari sa House at nagiging mainit rin ang diskusyonan doon. Well, una ay meron ding version ng Senate. So mag-uusap ang House at saka Senate para sa isang compromise. For now, parang para sa mga ibang mga nanonood, parang mas better yung version ng Senate. No? Kaya magkakaroon niya ng BICAM. Ikalawa, ang alam ko, even Malacanang is not happy with the House version ng anti-dynasty bill. Really? Kaya pwedeng sa BICAM ay mag-play ng role yung isang dapat hindi nagpe-play ng role, yung Malacanang. Wait, Ronald, balikan natin. Hindi masaya yung Malacanang sa version ng House sa political dynasty bill, but am I wrong in thinking ito yung version ni Speaker Bogie D at ni Majority Leader Sandro Marcos, presidential son? Yes. Please explain. Kasi balat kayo lang itong measure na to hindi ba? Well, ang balita ko ay kasi yan priority bill ng presidente. Ba't kagagawa ng anti-dynasty priority bill na ini-institutionalize ang dynasties? Ang alam ko ay ang calculation dyan or ang tingin dyan ng Malacanang, I may be wrong, ay kasabog ito sa mukha ng presidente. Kung itong version na ito ang ma-approve, magagalit ang maraming mga forces. Halimbawa, civil society, Catholic Church, middle class, etc. Kaya ayaw ng Malacanang yung ganyang klaseng version. Pero gusto naman nila ang Senate? Gusto ba nila yung Senate version? Well, tingin ko, it's a better version than the House version. Not only for me, but for some of the decision makers. Right, but kasi largely, Ronald, why I find this kind of surprising. In recent times kasi, ang laki ng power or ng control, quote-unquote, ng Malacanang over Congress Tapos anak pa niya yung majority leader, di ba? Well, Sean, pwede kasing graceful exit yan para sa mga congressmen. Dahil mo naman, ang daming dynasty sa Congress So, it's a graceful exit na parang sasabihin nila, sasabihin ng speaker, sasabihin ng presidential son, wala na sa kamay namin yan dahil ito yung naging compromise. Inilaban namin yung version natin, pero para magkaroon ng anti-dynasty law, kinakailangan namin mag-compromise with the Senate and with other forces. I guess So, pwede yung mga dynasty na nasa Congress ay pwede nila ma-appease or at least hindi magalit sa kanila. Pinayagan namin yung gusto nyo, pero pagdating sa BICAM, hindi namin nakuha yung gusto nyo. Yun ang way out nila. Yun ang way out nila. Yes.